Amen. So every Christian in the world struggles and goes through battles. So matag Kristohanon diri sa kalibutan, naagayoy siya gipakipisugan, diin mo resulta kini sa pagpakig-away. And here we see Christ in one of the darkest hours of his ministry. So dinhi ato makita ang pinaka struggle ni Ginoong Hesus diha sa nga buluhaton ani nga ato nga gibasa karon. Jesus was in the Garden of Gethsemane. Ay sa Ginoong Hesus dito sa tanaman sa Getsemani. He was about to be betrayed into the hands of sinners. Og diin siya anaa sa kahimtang nga diin siya ibudhian sa mga makasala. And the Bible said he was sweating great drops of blood. O ang Biblia nagatug-an, nagasulti nga diin siya gipalingot o diin ang uban sa mga nigawas nga dugo diha sa He lawas. was agonizing in his spirit. O siya adunay pag-agulo diha sa espiritu. And his answer was prayer. O ang iyang tubag mao kini pag-ampo. The Son of God lived in the power of prayer. Kaya ang anak sa Dios anaa siya nagapuyo diha sa gahom sa mga pag-ampo. And this is where we see Christ here. O kini mao ang atong nakita diha ni Kristo niining atong gibasa. He is praying to the Father. Siya nagaampo nagatuaw siyang amahan. He knows he will suffer for the sin of the world. Kay siya nasayod nga din siya moantos o mag-aantos gayud tungod sa sala sa kalibutan. And remember, though Jesus is God, he was also man. O atong hinumduman nga din bisan si Ginoong Hesus siya Dios, siya usab tawo. He was a man just like you and me. Siya usa ka tawo nga sama kanako ug kanimo. And in his humanity, he relied upon the Father. O diha sa iyang nga pagka anaa siya sa pagkatawhadon, siya ani sali gayud siya nga amahan. He prayed and said, Father, if it's possible, let this cup pass O from siya me. nagaampo nagatuaw siya nga amahan nga din kung mahimo isaylo kini nga kupa. He was going to drink the cup of God's wrath. Kaya din siya magapainguna nga din siya magainom diha sa kupa sa kapungot sa Dios. So, now look what Jesus said in verse 40. He finds the disciples sleeping. Sa bersikulo 40, yan nakaplagan niya mga tinun-an nga nangatulog. And he said, could you not watch with me 1 hour? O giyang gisultihan sila di pagyud kamo diay makapakig-uban kanako bisan usa ka takna sa Watch oras. and pray, lest you enter into temptation. So ingon siya pagtukaw kamo pag-ampo aron kamo dili mahulog sa mga panulay. He said, the spirit is willing, but the flesh is weak. O mingon siya kayang espiritu andam apan luya ang lawas. This was the most important hour of Christ. Mao kini ang pinaka-importante gayud nga tinutakna ni Kristo. And his disciples were sleeping. O apan ang iyang mga tinun-an nangatulog ra. The Bible says it is time to awake out of our sleep. Kaya ang Biblia nagatug-an kinahanglan kita managmata kaysa diha sa atong katulugon, sa atong katulugon. Amen. We fight a real devil. So batok ta sa tinuod gayud nga diin o sa yawa. We fight real demons. So away ta batok sa mga tinuod gayud nga demonyo. And the greatest power that God has given us is the power of prayer. O ang pinakadako nga diin gahom ngayon gihatag kanato nya nang gahom sa mga pag-ampo. We have access to the throne of God. Aron na kita aduna nay kining agianan paingon sa trono sa Dios. We have access to the God of heaven. Aduna na kitay agianan diha sa kining Dios sa langit. And yet many of us are found sleeping in the hour of prayer. Pandaghan kanato nga diin nagakatulog diha sa takna sa mga pag-ampo. Notice he said the spirit is willing, but the flesh is weak. So diri ato nga sayran nga diin ang espiritu andam mapan ang ato nga unod luya. See, we have a heart that desires victory. So aduna gayud kitay kasing-kasing nagtinguha mahitungod sa kadaugan. Everyone in this room, you desire to please God.
Matag usa nga niya ning lawak aduna gyud tinguha nga diin magpahimot sa You Dios. have a love for God. Nga diin do natay pagigugma sa Dios. You want victory over darkness. Gusto nato nga diin aduna tay kadaugan batok sa kangit-ngit. But the flesh is weak. Apan kini nga nga lawas tungonod luya. None of us are strong in ourselves. So wala gayoy kining usa nato nga diin lig-on kayo sa turong kaugalingon. That's why the Bible says, be strong, diha saginoho, in the Lord. So mo nang Biblia nagingon nga diin pagmalig-on kamo. Amen. Kamo na. You know- supay. As Christians, we've heard messages on prayer. So diin ingon nga mga Kristiyano nakadungog na ta og mensahe nga tungod sa pagampo. We've heard the promises of prayer. O kita usab nakadungog na mahitungod sa kining saad, mahitungod sa mga pagampo. Amen. And we even say that we believe in the power of prayer. Nga diin, We say we believe in power of so prayer. kita usab nagasulti nga diin kita nagatuo diha sa gahom sa pagampo. But yet many of us don't pray. Apan bisan pa niya na daghan kanato, dili gyapon magampo. We fight in the flesh. So mao na nga makigbisog tabatok sa ato nga unod. We don't fight on our knees. So We don't fight on our knees because we're fighting in the flesh. so dili kay sa ato ra nga kining tuod kun dili sa ato gayud nga unod. Now, Jesus, he was in an hour of agony. So si Ginoong Hesus mao kini ang takna sa iya nga amo ni panahon sa iya nga pag-agul. And verse 43, he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. Sa 43, og miadto siya pag-usab sa iyang mga tinunan og iyang nakita sila nga nagkatulog kay na nagpirat man pag-ayo ang ilang mga mata. They were heavy. They were sleeping at the hour of prayer. So nagpirat sila sa oras sa pagampo. You know, I believe this is one of the greatest sins in the life of a Christian. So usa kini siya nga di dako nga kining sala diha sa ingon sa kinabuhi sa mga Kristiyano. Because the prophet Samuel said, God forbid that I should sin in ceasing to pray for you. So sa propeta ang manalak na nga Samuel nagingon siya nga dili uta itugot sa Dios nga di na ako makasala pinaagi sa paghunong sa pagampo. Amen. Amen. Napa mo diha? Amen. Nagtirat pa mo? Romans 13 verse 11. Praise God. Roma 13 versikulo 11. Amen. And the Word of God says, and doing this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. Romans 13, verse 11. 11. O gawas panili kamo sayod kung unsa nang panahon na karon. Natakna na karon nga kinahanglan managmata kamo gikan sa pagkatulog kay ang atong kaluwasan labaw pa kaduol kanato karon kay sa diha nga bag-o pa kitang mituo. So excuse akong paliw ko sa akong jacket sa akong pas motor. Amen. Kay sa padiha basig naay laing mahumod. So Salamat. he said, knowing the time, we need to wake up out of our sleep. So yun sa diri kay kita nahibalo na nga diin kinahanglan kitang managmatagikan sa tong pagkatulog. Do you understand the time that we live in? The time we are in now, do you understand? So ato bang nasabtan ining nga panahon. The Bible says we are in the last days. So ang Biblia nagatug-an nga niya na kita sa naghinapos nga mga adlaw. We are awaiting the coming of our Lord Jesus O Christ. nagulata sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. But the Word of God warns us in Revelation 12 Apan ang pulong sa Dios nagapasidaan kanato diha sa pinadayan kapitulo 12. that Satan has come down having great wrath because he knows that his time is short. Kaya ang yawa siya ang anhel uban sa dako kayo nga kapungot kay kahibalo siya nga iyang panahon mubo na. In the last days,
from the power of hell against the church. So, diha sa katapusang mga adlaw, aduna gayon mga pag-atake diha sa simbahan. Diha sa simbahan. O batok sa simbahan. See, the devil cannot stop the sovereign will of God. So, dili gayon siya makapahunong diha sa kabubuton sa Dios ang yawa. God's will be done in the earth. Kaya kabubuton din sa Dios mo matuman din sa kalibutan. But the Christian can walk away from the will of God. Apan ang Kristohanon na mga panahon na siya mo pahilayo gikan sa kabubuton sa Dios. You can choose to give up your peace. So, aduna tay kining pagpili kung kita mahunong ba niini. You can give up your promise. O di pwede nga imo nga ihulong ang mga saad. You can walk away from your faith. You can walk away from your faith. So, pwede nga din mo palayo ka unsa man ang imo nga kining kadungganan. But the devil will not stop the will of God, but you can choose to let go of God's will in your life. So, ang yawa dili kayo siya makapugong o makapahulong diha sa kabubuton sa Dios. Muna nga natin pagpili. This is what happens when we fight in the flesh. So, mao kini mahitabo kung kita bisog batok sa unod. When we don't lay hold of the promise of God. Nga diha ato nga gulitan ang kining saad sa Dios. When we don't lay hold of the power of God. Dili nato tugutan nga dili magpabilin kanato ang gahom sa Dios. We allow ourselves to be abused by the power of darkness. Nga dili nato tugutan nga diha sa tong kaugalingon nga kita daog-daogon diha sa gahom sa kagitan. And so Jesus calls us to understand the time. So, sige lang Isus, nakasabot din siya kanato sa ana nga panahon. We cannot afford to be spiritually lazy in our life. So, dili gayud kita nga diin dili gid nato kini siya mapugnan kana nga pagtapol diha sa atong kinabuhi. We cannot afford to be lukewarm in our Christianity. So, dili gid nato mapugnan nga dunay gyud mga panahon nga diin kita mapugnaw ilang nga Kristohanon. We need the life of Jesus Christ. Nga kinahanglan tas kinabuhi gayud ni Jesus. Amen. Amen. We need the power of God. Nga kinahanglan tas gahom sa Dios. Amen. We are fighting a real devil. Kaya kita nakik-away diha sa tinuod gayud nga yawa. And every Christian has been given victory in Jesus' name. Kaya matag usa ka Kristohanon yatagan ang kadaugan sa ngalan ni Ginoong Hesus. And that victory comes when you fight on your knees. O kanang mao nga kadaugan magaabot sa diha nga ato nga pit-on ang atong mga tuhod. Amen. So, let's go to Jeremiah chapter 33, verse 3. Jeremias kapitulo 33 bersikulo 3. Amen. And the Word of God says, "Call upon me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." Ang iyon ang pulong sa Dios. Ang sa diri tawagon mo ako ug ako matubag kanimo ug magapakita kanimo og kadtong mga butang nga malisod nga wala mo hibaluin. That's the commandment of God. Kini mao usa sa sugo sa Dios. Call upon me. Nga nag-ingon siya, tawagon mo ako. And it's the promise of God. O na siya saad ang Dios. I will show you great and mighty things that you do not know. Ang iyang saad na gayon nga ako magapakita kanimo og kadtong mga butang nga wala pa nimo hibaluin. When you call upon God, the miracle power of God is released in your life. So sa diha nga di mo tawag kay pangadto sa Dios, ang milagrosong gahom sa Dios mag-abot sa imong kinabuhi. The God of the impossible shows up. Kaya ang Dios nga di tanang butang mahimo magapakita o magapadayag kanimo ninyo. Now, Jeremiah was in the prison when God spoke this to him. So ini nga higayon na nga diin ang Dios nga tinsulti kaniya si Jeremias anaa sulod sa pinangguan. And God said, "You
you might be in the prison, but I'm still God. So, ang Dios moingon nga bisan naam ka nga nga bilangguan, apan ako nagpabilin nga imo kayo ni Dios. You might be in darkness, but I'm still God. Siguro naa ka ni anong mga kangit-ngit, apan ako naa gyapon nagpabilin nga imong Dios. You might be in the battle, but I'm still God. Siguro naa ka sa kayong pakig-away, o ngayon siya ako sa gihapon imong Dios. Amen. All throughout the Bible, we see the call to prayer. So, sa tibuok kasulatan, imo kayong makit-an nga diin kita gitawag kayo diha sa pag-ampo. And that's why Satan tries so hard to distract us from prayer. So mao kana nga si Satanas manikamot gyud siya pag-ayo aron nga disturbohon ta sa atong mga pag-ampo, di gyud ta makaampo. We always have something else we can do. Nga din kanunay ta nga din di natay butangan ang atong nga mahimo o atong nga And buhaton. prayer is not the priority of our life. Nga din ang pag-ampo dili nga siya mao siguro kining prioridad sa atong kinabuhi. Now, consider the people of Scripture who had a prayer life. So ato nga tugutan nga din diha sa kining balaan nga kasulatan nga dunay mga tawo nga may nagpuon. Adam walked with God in the cool of the garden. So si Adan nagalakaw diha sa kapugnaw diha sa tanaman sa Eden. That's the original intention, is fellowship with God. Ay mao kana ang tinuod gayud nga kini katuyuan sa pagpakighiusa sa Dios. Abraham was called the friend of God. So si Abraham gitawag siya nga kining higala sa Dios. Moses was an intercessor for the nation of Israel. O diin si Moses siya usab ang tigpataliwala diha sa nasod sa Israel. Daniel was a prophet who prayed repentance for the nation of Israel. So si Daniel siya usab usa ka manalagna nga diin siya nagaampo may tungod sa paghinulsol sa Israel. King David was the man after God's heart. O si Haring David siya gitawag nga diin sulusama kasing-kasing sa Dios. And he was a man of prayer. Apan siya usab usa ka tawo sa pag-ampo. He was a shepherd at a young age. So siya nahimo nang magbalantay bisan sa iyang kabatan-on. He would walk in the bukid and the buntod. Amen. And he would speak to God. O siya nagalakaw kuno sa kabukiran nga napagibuntod o siya misulti sa pulong sa Dios. And he would hear the voice of the shepherd. Diin siya nakatila gayud o naminaw gayud sa tingog sa magbalantay. It was through prayer that David had a revelation of who God is. Pag pinaagi sa mga pag-ampo si Haring David nakadawat siya at mga pinadayag gikan sa Dios. Amen. Jacob wrestled all night with the angel in prayer. Og si Jacob siya nakigbugno gayud o diin gunit diha sa manulunda diha sa panahon sa kagabi. And he said, I will not let you go until you bless me. Og mingon siya dili ko ikaw palakton hangtod dili mo ako panalanginan. And then he found out it was God that he was wrestling with. Og iyaha kining nakaplagan nga ang Dios diay ang iyaha nga gika iyang gigunitan. We have to learn to wrestle with God. Kinahanglan gayud kita nga diin makig sandurot ngadto sa We Dios. have to learn to come to the place of prayer and don't leave until the burden has lifted. Nga diin kinahanglan nga diin makakat-on kita sa pag-adto sa dapit diha sa mga pag-ampo dili ta mubiya sa mga dapit hangtod nga diin aduna gayoy mga kabug-aton nga mawala sa atong kinabuhi. How many of you have ever prayed, but you felt like your prayers weren't even going past the ceiling or the roof? So pila ba kaninyo nag-ampo diri nga naguna-una mo nga inyong pag-ampo kutobras kisami sa inyong balay? You know, you prayed and you felt like, I didn't really break through. Nga din kayo nga murag dili man gyud mo di man gyud makapahigawas nako. But how many of you know other times when you prayed and you know you touched the heart of God? So pila ba kahigayon nga din inyong nabantayan nga sa inyong mga pag-ampo kamo gyud kumbinsido nga kini nakapatandog sa Dios, nakaabot gyud sa Ginoo. Amen? Amen. You know I have touched the throne of God. Nga din makayong ka nga din ako gyud nakaabot gyud ko diha sa dapit sa trono sa Dios. And the greatest prayer life was that of Jesus Christ. So ang pinakadako nga din
mga pag-ampo diha sa kinabuhi. Kato yung pag-ampo ni Ginoong Hesus. Jesus began his public ministry with 40 days of prayer and fasting in the wilderness. So sa Ginoong Hesus, siya iyang gisugdan ang iyahang pagministeryo sugod ni ana nagpuasa siya, nag-ampo siya sulod sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. And Jesus, when he flipped over the tables in the temple, he said, "My house will be called a house of prayer." So sa diyang si Ginoong Hesus miadto siya sa templo, iyang gilintuwad ang mga lamisa sa mga namaligya dito, mingon siya ang balay sa mga amahan. Manay gitawag siya balay sa mga pag-ampo. It was Jesus who said, "If you ask anything in my name, I will do it." O si Ginoong Hesus mismo mo'y nagasulti, nga diiningon siya, makapangayo ka mo bisag unsas pinagi sa kong ngalan o kini ako gayong pagabuhat. Jesus said, "If any two of you agree together, it will be done by my Father in heaven." Si Ginoong Hesus mingon, dunay duha o tulo kaninyo nga diin naga kay usa, ingon siya, kini pagabuhaton gayud sa mga mahal. Amen. That's the promise of God. Kini mao ang saad sa Dios. And the Bible says, "You have not because you do not ask." So ang Biblia nagasulti, wala ka mo magabaton kay wala man mo mangayo. See, a lot of us, we pray and we don't get specific before God. So daghan ka nato nagaampo, pero wala man gud nato hinganlig yun unsay aton gipangayo. Amen. I will go to God and say, "Lord, today I had a bad attitude. Lord, forgive me." You have to get specific with God. So kinahanglan day nato nga sige mag-ampo ta mudol ta sa Ginoo natay pangayoon. See, Samaan ni nga din, ngayon ka na kus Ginoo karon adlaw Ginoo na ko'y pati kay nga batasan nga usba ko Ginoo. amen. You have to ask God. There's prayer of repentance. So kinahanglan day mangayo ta ngadto sa Dios ug kini sa gitawag nga diin pag hinulsol pag-ampo nga uban sa paghinulsol. There's the prayer of fellowship with God. Aduna po yung mga pag-ampo sa pakighiusa ngadto sa There's Dios. the prayer of worship with God. Napoy mga pag-ampo nga diin pagdaig pagsimbas Ginoo. There's the prayer where you're asking God for the need of your life. Napoy mga pag-ampo nga diin magapangayo ka sa mga panginahanglan, gikinahanglan sa imong kinabuhi. There's prayer where you're interceding for those around you. Aduna po yung mga pag-ampo nga diin ikaw may nagpataliwala sa mga tao nga naa sa imong palibot. And there's even the prayer of forgiveness where you forgive those who have harmed you or hurt you. So napoy pag-ampo nga diin kini siya nga hitungod diha sa paghatag og pagpasaylo sa mga tao nga nakapasakit kanimo. Amen. Amen. See, our life should be like a tree. Our prayer life should be like a tree. So ato nga kining pag-ampo diha sa atong kinabuhi sama kanuni sa usa ka kahoy. A tree has many roots, Kaya sama sa usa ka kahoy nga ang usa ka kahoy daghan kayong gamot. many branches, Napoy daghang sanga, many leaves, daghang dahon. and it produces much fruit. O kini siya usab nagahatag og daghang bunga. Our prayer life should extend to many areas. So ang atong mga pag-ampo siya moabot ngadto sa daghang bahin niini. Amen. Amen. Because when you pray, you can literally shake the gates of hell. Sa diha day nga mag-ampo ta, kini diha siya makapatay og diha sa kanhaan sa hadis. The Bible says, resist the devil and he will flee from you. Ang Biblia nagasulti nga diin sukli ninyo ang yawa og siya mo palayo mo dagan palayo gikan kanimo. Amen. Jesus even spent all night in prayer before he chose his 12 disciples. So si Ginoong Hesus siya nag-ampo siya tibuok gayud nga gabi tibuok gabi nga nag-ampo siya so wala pa siya mohatag o pagpili sa iyang atinunan. Amen. Amen. Now, Philippians chapter 4, one more scripture, Filipos kapitulo 4 verse 6. versikulo 6. Amen. The Word of God says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God," verse 7, "and the peace of God,
which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Verses 6 and 7. Versikulo 6 ato sa 7. Ayaw kamo pagkabalaka may tungod sa bisan unsang butang hinunuan sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo o sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. 7. O ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanagot nagabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga hinahuna ihatag Kristo Jesus. Now, look at the beginning of verse 6. Be anxious for nothing, or don't worry about anything. Sa versikulo 6, ang una din nagising kayo kamo pagkabalaka may tungod sa bisan unsang butang. Amen. That's a commandment of God. Don't worry about anything. Usa sa sugo sa Dios nga ayaw kamo kabalaka sa bisan unsang butang. Jesus said, do not worry about tomorrow. Sa Ginoong Hesus nagasulti ayaw kamo kabalaka may tungod sa ugma. Jesus said, your Father knows that you need all of these things. Sa Ginoong Hesus nagasulti nga ang inyong amahan nga ito sa langit makahibalo na sa tanong butang ang inyong gikinahanglan. So we can choose to live by worry and fear or by faith and confidence in God. So, natay pagpili mo puyo ba ta diha sa pagkabalaka o pagkahadlok o diha pa sa pagtuo, diha sa pagsalig sa Dios. Amen. Amen. How many of you struggle with worry? So, pila ba kaninyo diri nga dunay kini nagapatigbisog may tungod sa pagkabalaka. God wants you to take your worries on your knees. So, gusto sa Dios nga din ang imong kabalaka imong nga dag-on diha sa pagluhod sa imong mga tuhod. The Bible commands us to cast every care upon God because God cares for us. So, ang Biblia nagasulti nga din ang atong mga kabalaka atong itugyan ngadto sa Dios kaya ang Dios adunay kahangawa ug siya nagatiman kanato. Amen. Ang Dios na higugma nimo. Ang Dios may gugmang nimo. Your Father loves you. Ang atong amahan nga sa langit may gugmang nimo. See, a lot of Christians, we have a love for God, but we don't rest in the love that God has for us. So daghang mga Kristohanon nga diin dunay pagigugma ato sa Dios pero wala sila pahulay diha sa pagigugma sa Dios o sa Dios nga nahigugma kanato. Are you resting in God's love? So aduna ba kay kining pahulay o diin na ba kay kining pagsalig diha sa gugma sa Dios? Do you believe that God cares for you? So imo bang yung gituan nga diin ang Dios nagaatiman sa imong kinabuhi? Did you know that you can love God but not fully believe His love for you? So ito ba ka nga diin mayon ka nga doon na kay pagigugma nga dito sa Dios o ang Dios may gugma nimo pero dili gyud tibuok nga diin nituo ka misalig sa And that's how a lot of Christians live. That's how a lot of Christians live. So daghan nga mga Kristohanon nga mao kana ang pagkinabuhi. They serve God with love. Nagaalagad sila sa Dios uban They sa are gugma. faithful to God. Og diin sila usab masinuptanon, matinud-anon dahil sa Dios. But how quickly they forget that God was the first one that loved them. So apan naging mga panahon nga din sila magkalimot nga din ang Dios may unang nahigugma. Amen. God loved you first. Ang Dios una gyung nahigugma kanimo. And His love is always greater than yours. Adin ang diha silang gugma mao kanay kining pinakadako gayon diha sa ato ang gugma. And the love of God is connected to our prayer life. Og din ang pagigugma diha sa Dios nakadugtong ni diha sa ato nga pagkamay ng puon o pagampo sa atong kinabuhi. Our love for God, but also going to God in prayer, knowing that He loves us. Adin ang atong gugma diha sa Dios tungod kay nakahibalota nga diin siya o diin mo atod diha sa mga pagampo tungod kay nakahibalota nga diin siya nahigugma kanato. Amen. So the Bible says, when you let your request be made known to God, that His peace will guard your heart and your mind. Og ngayon sa diri ang inyong mga panginahanglan ipahibalo ninyo og ang kalinaw sa Dios magabantay diha sa inyong kasing-kasing. Now,
There's a lot of Christians that have a good prayer life. We have a time of prayer every day. So daghang mga Kristohanon nga din aduna sila maayo gayud diha sa mga pag-ampo. And it's a relationship with God. So diha sa ilahang nga relasyon sa Dios. But God wants to take you one step further. So gusto sa Dios nga din matagusa kanato nga din mo abanti ta. Not only that you would have a time of prayer, Dili lang mga natay panahon sa pag-ampo, but that you would be, as the Bible says, someone who prays without ceasing. nga din gusto sa Dios nga din ang Biblia nagasulti nga mag-aampo ka sa walay puno. In other words, whatever comes, you instantly take it to God in prayer. Nga din bisan unsay moabot nga din diha gayon mo punta gayud ta mahimong kag mga pag-ampo. That's what the Bible means when it says to pray without ceasing. Mao kana ang ipasabot sa Biblia nga nagingon pag-ampo ka mo sa walay puno. That our first response is always prayer. Ang una dahil natong pagabuhaton kanang pag-ampo. Amen. Amen. God is going to move in your life. Ang Dios magapamuhat sa imong When kinabuhi. you become a man or a woman of prayer, you will see the power of God. Sa diha nga din ikaw nahimong tao o din nahimong nga kining babay nga din o diha sa Dios ikaw nga din usa nga ang gahom sa Dios. Amen. Nagabot diha pinagis mga pag-ampo. Hebrews chapter 4, verse 16. This is actually the last scripture. Thank you. I forgot. Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Hebreanon 4:16. Sayo niya na uban sa pagsalig manawal kita sa trono sa grasya aron makadawat kita kaluoy o makakaplag kita grasya nga makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan. Now again, this is a commandment. Let us therefore come boldly to the throne of grace. So ang sublion kini siya usa ka sugo nga ingon siya nga sa ingon niya na uban sa pagsalig manawal kita sa trono sa grasya aron makadawat kita nga diha kita kaluoy o makakaplag kita grasya. Notice he says boldly. So ato nga sayran kini gitawag nga pagka kini may sugon. Because when you come to God as a believer, you have confidence in the promise and the inheritance of Christ. So iduol ta ato sa Dios ingon nga diin kita nga mga magtotoo. So dapat pagsalig nga diin ang iyang mga saad ato agayon nga mabatunan. You have an audience with the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya dunay usa nga diin nagatan-aw kanato nga kani siya mao gitawag ng hari sa mga hari. You sa have- Ginoo sa mga Ginoo. An audience with the God of the impossible. Nga diin naay usa nga diin nagatan-aw kanato mao kanang Dios nga diin kahitulungan. You are before the God who is able, above and beyond what you can ask. Ngayon, ana kita tubangan sa Dios na makahimo labaw wait sa tanan. Amen. So, as I close this message today, God is calling us to be a house of prayer. So sa mga asirata sa mensahe karon, ang Dios nagtawag kanato diha nga diin mahimo tang balay sa mga pag-ampo. And He wants us to fight in the Spirit, not in the flesh. Nga diin kita makigbisog gayud diha sa espiritu. Amen. Now, I know that many of you that have children, sometimes life is busy and it's hard. But God will find a way. You will find a way to pray. Even if you have children, you must find a way to pray. So ako na sa kahibalo nga diin bang kanato daghang mga kabataan niya sa bisita niya ang kapuliki ta pero gusto sa Ginoo nga mangita bitag kain panahon na makahimo kag mga pag-ampo. And prayer doesn't have to be for hours a day. It doesn't have to be, hours and hours. But even putting God first every single day and being consistent
consistent in prayer. So, ang mga pagampo, so, dili lang siguro yun nga din, kada adlaw nga din, inuras, magdili, nga, nahatag kang panahon, bisan mga pila ka minutos na siya may mauna sa mga tumabi. Sometimes all you need is 15 minutes in the presence of God, and it will change everything. Nga na mga panahon nga or sa atong kinabuhi isang 15 minutos, may mga lihatag ng Ginoo, kaya mo makita diha nga dunay makapausab na sa mga bagan o sa mga butang nga imo nga makita kinahanglan sa kinabuhi. Amen. But we must put God first. Makinahanglan dahil ato nga ibutang ang Dios nga siya may mauna sa atong kinabuhi. Amen. And pray with your children. O ganyan siya nga, di mag-ampo ka o kauban ba sa ato ang mga anak. Walk through your house and sing praises unto God. O dahil maglibot ba mo sa inyong balay, mag-aawit, magagayag na sa Ginoo. Even in the distractions, seek the face of God. At bisan pa di ay paliwala sa mga disturbo sa gihapon, mangita dito atong pangitaon ang Dios, ang naong sa Dios. You have to press through. You have to break through in prayer. Ngayon, pinaagis mga pag-ampo, aduna gayon mga butang, ngayon mga guba, mga buntag. There are many burdens, Daghang mga kabugaton, many problems, doon ay daghang mga problema, many trials and struggles. daghang mga pagsulay o mga butang ipakibisugan. But through it all, God is faithful. Apan, yan ang tanan, ang Dios, matunod amin. And He wants you every day to lay it at His feet. Ngayon gusto sa Dios, ngayon sa matag adlaw, makahimo tag tiko sa atong tuhod. And remember, there's nothing too great to ask for God. Ngayon atong hinumduman, nga wala kayo ay daing mas dako, kana din nga din mo mangayo taw doon sa Ginoo. The something that seems so impossible, whether it's physically, spiritually, or financially, ask God because He can do it. Ang bisan unsang butang nga din mo makita nga kaning ora imposible kayo, pero moduol kas Ginoo kay ang Dios makahimo sa tanan. Amen. Praise God. So, as we close today, I want you to go home and remember the love that God has for you. So sa mga sirata niinig karon. So sa inyong nga paguli sa inyong balay, inyong nga hinumduman nga ang gugma sa Dios nga naa kanimo. Even in your weakness, in your failure, God loves you. Bisan pa sa mga kaluyahon o sa imong mga kapakyasan, ang Dios na gugma niyo. You are His child. Kay ikaw usa sa iyong anak. He takes ownership of your soul. Adin siya maoy kakiyas sa imong nga kalam. And Jesus said, it is the Father's good pleasure to give you the kingdom. Kaya ang Biblia nagasulti, ang kalipay sa Dios na din iyang igahatag ang iyang gingharian nga kanimo. And Jesus said, your Father will give good things to those who ask Him. Amen. Adin